Good morning sa inyong lahat and welcome back dito sa panibago nating video dito sa ating channel. Ito pa rin po si Anthony ang palagi inyong kasama sa lahat ng mga kwentuhan, sharing at pagbabahagi ng ating munting experience dito sa pag-aalaga natin ng RTL Chicken. Ngayong araw na to, ang pag-uusapan natin ay talaga namang itong pagtaas at patuloy na pagtaas ng ating mga costs sa production natin sa mga inaalagaan nating manok. No? At kung ikaw ay mag-iumpisa pa lamang at mag-aalaga ka ng 48 heads, ito ang updated na presyo ng market ngayon sa ating mga manok. Kung yan ang gusto mong pakinggan at matutunan, mag-like ka lang at mag-subscribe ka sa ating video at pag-uusapan natin yan palagi dito sa ating channel. Ang lahat ng yan pag-usapan natin pagkatapos lang ng isang maikling intro. Guys, welcome back dito sa ating panibagong video. Ayan, welcome back at pasalamat sa inyong pagstay. Ngayon, araw na to pag-usapan natin yung updated natin na presyo sa market. No? So guys, napakamahal ng presyo ngayon sa market. Ang ating date ngayon is 20th ng April 2026 ko. So kung ikaw ay nagbabalak na mag-alaga ng ating RTL Chicken, ay magbigay tayo ng time para pag-isipan at atin ding computein yung ating mga expenses, magiging puhunan at magkano yung posible nating kitain. At para na sa ganun, maging well-informed tayo kung talagang profitable pa ba ang RTL Chicken sa panahon ng crisis na ito. No? So, tumaas na naman ang presyo ng petrolyo, tumaas na naman ang presyo ng lahat ng mga bilihin at kaakibat niyan ang pagtaas ng production cost sa ating mga farm. So kung tayo ay magsisimula pa lamang, ay pag-isipan nating mabuti ito. No? So ngayon ang updated na prices natin sa lahat ng mga expenses ay iisa-isahin natin at nasa ganon ay maging well-informed kayo kung kayo ay nagbabalak mag-alaga ng RTL Chicken at gustong pumasok sa ganitong klase ng negosyo. So, ang ating pag-uusapan ngayon ay kukomputin natin sa pinakamababa na numbers, no, yung 48 heads kasi yan yung pinakamaliit na set na mabibili ninyo sa market, no. So, kung kayo ay magsisimulang mag-alaga ng manok. So, titingnan natin dito kung ito ba ay profitable pa, viable pa, at hindi kayo nagsasayang ng oras. No? So, eto na, pag-usapan natin yung updated kung magkano na ang puhunan sa 48 heads chicken. Okay, so kung kayo ay kukuha sa mga agents at kukuhanin nyo ng full set ay naglalaro sa 33,000 to 36,000 ang presyo ng inyong mga full set na 48 heads. So yan ang inyong titingnan. So 33,000 to 36,000 ang isang 48 heads na manok. Isang set na yan, may cage na yan kasama na installation. So pumapatak na sa 33,000, pumapatak na 687.50 pesos ang presyo ng bawat isang manok kasama na ang kaniyang cage, no. So yan yung typical na presyo. So kukumputin nyo lang yan kung ilang sets ang inyong bibilhin at i-deliver na yan sa inyo ng inyong mga agents at supplier, no. So ngayon, kumputin natin ng one by one kasi minsan mas nakakatipid tayo kung tayo ay bibili lang ng manok tapos bibili tayo ng separate na cage, no. So mas mamura yung ating makukuha na presyo, no, makakatipid tayo. Anyway, so 48 heads guys, pag-usapan natin. So 48 heads ngayon dahil mataas ang presyo ng mga manok at mahal ang transportation ng mga manok, naglalaro ang presyo ng isang manok sa market ng 450
to 480 pesos ang isa. No, ito yung mga 16-week-old RTL chicken na natin. So, compute natin sa pinakamura, 48 heads times 450 pesos. Meron tayong puhunan sa manok lamang na 21,600. No? So, ang sunod natin, syempre bibilihin, isang cage ay kailangan natin diyan. So, ngayon ang presyo kung dati ay 7,500 ang isa, ngayon ay 8,500 na. Tumaas ng presyo ng 1,000 bawat isang cage. Yan naman ay kasama na ang installation. No? Okay, so all in all, ang pupuhunanin mo sa iyong manok at saka sa iyong cage ay 30,100 pesos. So 48 heads lang yan guys, pero medyo malaki na puhunan. So syempre kakailanganin mo rin ng housing. Importante na may housing ang iyong mga manok. Kailangan ay safe sila sa lahat ng kanilang mga predators. No? So yung budget natin diyan, nilalaanan natin sila ng mga nasa around 200 heads kasi nagmahal na materyales kung bibili ka ng semento, bibili ka ng yero, bibili ka ng bakal at saka ng kung ano-ano pa, medyo mahal na. So bawat isa lalaanan mo yan ng budget na 200 pesos. Dati 150 pesos lang nilalaan natin sa budget sa housing, pero ngayon medyo mahal ang presyo ng mga materyales, gawin nating 50 pesos. So 48 times 200, 9,600 pesos ang magagastos natin o ang budget na iaalat natin sa paggawa ng housing. Okay, so meron tayong housing, meron tayong cages at meron tayong puhunan sa manok. Yan yung ating initial capital investment. Ang total niyan is 39,100 pesos o 700 pesos, sorry. So 39,700 pesos ang ating total na capital investment. So almost 40,000 ang kailangan natin puhunan. Okay? So kailangan natin din na dapat na maintindihan na hindi lamang ito yung initial capital investment natin. So dapat meron tayong laan na pera para pambili ng ating mga feed sa unang mga buwan. Okay? Kasi hindi pa yan masyado mangingitlog. Yung 16-week-old ninyo is matagal pa yan bago mangitlog. Mga 18-week-old pa sila bago sila mangitlog, mag-start mag-lay. Kaya kailangan may budget tayo sa pag-aalaga ng ating mga manok. So kung kayo naman ay nagbabalak na mas marami, syempre mas malaki ang budget natin diyan. Anyway, so feeds natin ngayon nagmahal na guys. Dati ay 1,450 lang ang bayad ko sa isang sako. Ngayon ay nasa 1,628 pesos na. 1,630 pesos na. So 1,450 lang last time. Ngayon ay 2 beses nang tumaas at umaabot na sila ng 1,628 pesos. So sa madalit sabi, ang 1 kilo ay pumapatak ng 32 pesos and 56 centavos. No, okay? So compute natin yung inyong mga manok na bibilhin. Like I said, yung 48 heads ninyo. Normally, kumakain sila ng 110 grams. So, 48 times 110 grams, yan ay 5.28 kilos. So, 5 kalahating kilos sa loob ng isang araw. I-times natin yan sa 30 days ang ating posibleng maging expenses. So, yung 5.28 kilos times 32.56 is 171.91 pesos sa isang araw. Times natin yan sa 30 days, ang inyong initial na investment sa feeds pa lang is 5,157.50. So, yun ang inyong feeds na kakailanganin. So, sa isang buwan yan. Ngayon, i-times natin yan sa isang cycle which is 20 weeks. No? Yung 20 weeks na alagaan ninyo ang inyong mga manok. So, 20 months, not 20 weeks. 5,157.50 times 20 months yung isang cycle. Magkakaroon kayo ng total expenses sa feeds pa lang na 103,000 pesos and 150 pesos. No? 103,150
150 pesos. Yan ang total na magagastos nyo sa feeds, no? So computein lang natin ito guys sa feeds, no? Huwag na nating isama yung medyo gastos natin sa ibang mga expenses. Huwag na natin, kasi alam nyo na yan, lagi kong sinasabi dito sa ating mga videos na meron pa tayong gastos sa electricity, may gastos tayo kung gumagastos tayo sa tubig, meron din tayo sa vitamins and supplements, meron tayong mga ganyang added expenses. Pero this time, i-update ko lang kayo doon sa presyo ng feeds, sa presyo ng manok at kung talagang profitable pa ito. So syempre, added expenses pa rin yung mga sinabi kong nauna. Kayo na lang ang magdagdag, wag nyo na akong paghanapan na bakit sir hindi nyo pa sinama. So lagi nating dinidiscuss yan dito sa ating channel kung magkano yung mga yon, idagdag nyo na lang. No? So like I said, ang pinag-uusapan lang natin dito is yung inyong manok, yung inyong cages at saka yung inyong housing saka yung feeds, kasi yun ang mga majority na tumaas ang presyo ngayong panahon ng crisis. No? So ngayong panahon na mataas ang presyo ng krudo sa market at yan yung direktang apektado sa ating negosyo. Okay, so 103,150 ang inyong gastos sa feeds plus idadagdag nyo ngayon yung 39,700 na inyong initial na capital. No? So meron kayong gastos diyan na 39,700 plus yung inyong 103,000. Ngayon, ang magiging total niyan ay i-add natin. So 39,700 plus 103,150. Meron tayong 142,850 na initial na capital na kailangan nating i-produce, no, sa loob ng ito pala yung total gross capital na magagastos natin sa buong cycle. So isang buong cycle, meron tayong 142,850 pesos na total expenses. Yan yung ating magiging total. Ngayon, ang problema natin, hindi pa natin kasama dyan yung ating electricity, yung ating vitamins, yung mga egg 1,000 natin, etc. etc. But anyway, let's just focus on these expenses. No? Dagdag na lang natin at bawasin natin. Minimal lang naman yung mga yon na pandagdag. Pero like I said, ito lang yung ating pagpopokusan. Ngayon, yung ating 48 hens o yung 48 heads natin, mangingitlog lang yan ng 85% average na. So meron tayong we can expect 41 eggs per day. So 41 eggs per day times natin sa 30 days yan, meron tayong 1,230 eggs na pwedeng i-produce sa ating 48 heads na mga manok. Ngayon, ang problema, hindi tumataas ang presyo ng itlog. Ngayon ay summer, no? April 20 ngayon, at hindi tumataas ang presyo. Bakasyon ng mga estudyante natin, wala tayo masyadong pagbebentahan ng ating mga itlog. So, mababa ang presyo ng itlog ngayon. So, computein pa rin natin dun sa pinakamababang presyo na pwede nating realistically ay pwedeng pagkitaan. So 7 pesos pa rin as usual yung ating benta sa average na presyo ng isang itlog. So yung 1,230 pieces natin ng itlog a month times natin sa 7 will give us 8,610 pesos per month. 8,610 pesos per month. I-times natin yan sa 20 months, no, provided na yun pa rin ang ating production. Meron tayong 20 months sa isang cycle, meron tayong kikitain na 172,200 pesos. So ngayon,
yun yung ating total gross income. Like I said, di natin sinasama sa total gross income na to yung mga posible nating other income. Yung manure, kasi 48 lang naman to, hindi masyado marami. Pwede rin tayong kumita sa sako na pagbibentahan natin 10 pesos yung isa. Kayo na lang magdagdag nun. Tapos pwede rin nating kitain yung kal pagka tayo ay natapos na yung cycle ng ating mga manok. So idagdag nyo na lang yon, wag nyo na akong i-blame bakit hindi kasama yon, bla bla bla, no? So alam nyo na ang focus lang natin dito yung ating mga presyong tumaas ngayong panahon ng crisis, no? Anyway, so 172,200 minus 142,850, so magiging kita ninyo dyan is compute ulit natin 172,200 minus 142,850. Meron kang 29,350 pesos na net income. So yan yung iyong posibleng kitain. Like I said, hindi pa nabawas dyan yung electric at saka yung inyong mga vitamins and supplements kung meron man kayong kuhan, at saka yung mga trays na binibili ninyo para dito. No, so 29,000 sa loob ng isang cycle. Bawasin natin diyan yung other expenses, tapos i-divide natin sa 20 months magkano ang kita natin monthly. So less than mga nasa around 1,000 na lang ang kikitain nyo siguro diyan, mga 1,200 every month na added income ang kikitain ninyo, provided na hindi kayo nababasagan, namamatayan, at saka hindi kayo kumakain ng mga itlog na pinuproduce ninyo. Posible na tayo ay kumita ng mga nasa around 1,200 to 1,400 per month sa ating extra income. So hindi kasama at hindi bayad dito ang ating pagod, at hindi pa din nababawas dito yung sinabi ko mga other expenses. And again, hindi pa nadadagdag dito yung mga nakal natin manok, yung manure, at saka yung pinagbentahan sa sako. So guys, kayo na ang humusga kung ito ba ay profitable pa, worth pa ito ng inyong pagod at hirap. Siguro kung mas madami kayong alagaan, 1,000, 2,000 heads, baka siguro ito ay profitable pa. Pero kung 48 heads, kung ito ay mas mababa lang yung inyong numbers na alagaan, baka lugi pa sa pagod. So pag-isipan, pag-aralan, at kung willing na kahit na 1,000 per day per month ang kikitain, okay pa rin, kayo na ang bahalang magdesisyon. Okay, so maraming salamat, God bless, at sana kung nakarating kayo sa dulo ng video na ito ay bigyan nyo na lang ako ng isang thumbs up, no? Paki-click na lang yung like, and paki-subscribe na rin kung hindi naman ito kalabisan sa inyo. Maraming salamat, God bless, see you all later.